Kumain na din kami kasabay nila. At sa maghapon na yon ay puro banding lang ang ginawa naman. Kaya naman pala nag-leave si tita. Kasi sabi niya dito daw muna siya ng 1 linggo. So it means magtatagal pa kami dito sa Isabela. Ayos lang naman kasi parang out of town na din. Naman tsaka di na muna namin iisipin ang mga masasamang nangyari. Ang mahalaga ngayon ay sama-sama kami at kumpleto. Pagkatapos namin kumain na nagpasya sila na ipagpatuloy daw ang welcoming party ko sa pool nila. Oo, merong pool doon sa gilid ng bahay mansion nila. Kasi talagang napakalaki niyon. At isa pag magagabi na din kasi natagalan kami sa pakipagkwentuhan habang kumakain. Malaki ang pool at meron pa itong isang ilaw sa ilalim kaya talagang ganda ng swimming. Sa gabi kasi doon lang ako sa tabi dahil di nga ako marunong lumangoy. Matapos ang party na iyon ay kanya-kanya na kaming akyat sa kwarto. Dahil gabi na rin at pagod na din ang lahat, pagkatapos kong magpalit ay naabutan kong nakahiga si Kenneth at napakapikit. Napansin ko na din nang makita ko siya na parang malalim ang mata. Niya katulad nung nakita ko siya nang magising ako sa ospital 1 buwan na ang nakakaraan. May nangyari bang hindi ko alam? Habi, tulog ka na? Tanong ko sa kanya na ikinadilat naman niya at ngumiti sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ko patabi sa kanya kaya wala akong nagawa kundi ang mahiga sa tabi niya. Niyakap niya ako at mahigpit habang nakaunan ako sa braso niya. Ayos ka lang ba, Habi? Tanong ko sa kanya. Yes, wife, I'm okay. Masaya lang ako na andito ka na. Sabi niya sa akin pero alam kong may iba pa. Hindi ko lang malaman kung ano yan. Sigurado ka? May iba pa bang nangyari nang wala ako kasi mukha kang pagod, Habi? Sabi ko sa kanya. Talaga? Tanong niya na ikanatango ko naman. Yap, kilalang kilala kaya kita. Mahalata ko agad yon. Muli niya ako niyakap ng mahigpit at hinalikan ako sa ulo. Namiss lang kita, wife, kaya di ako makatulog ng maayos lalo na at wala ka dito sa tabi ko. Napangiti ako dahil sa sinabi niya. Isa din yan sa problema ko nung nasa ospital ako. Nasanay ako na katabi ko si Kenneth kaso wala siya. Ang ginawa ko, sinanay ko ang sarili ko at iniisip ko na katabi ko lang siya para naman makatulog ako ng maayos. Isa pa para din naman sa kanya kaya gusto ko nang gumaling eh. Don't worry, Habi, palagi mo na akong katabi. Nakangiti kong sabi. Talaga? Can we do it now? Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. What? Anong do it? Tanong ko sa kanya pero mas niyakap niya lang ako ng mahigpit na ikinatataka ko. Pero nang maramdaman ko ang matigas na bagay sa tiyan ko, ay agad ko siyang natulak dahil doon. Kenneth! Sigaw ko sa kanya na ikinatawa naman niya at naupo lang sa higaan katulad ko. What? Patay mali siya niyang sinabi na ikinasama ng tingin ko sa kanya. Wat-watin mo yung mukha mo, minamanyak mo na naman ako. Sigaw ko sa kanya. Anong minamanyak ka dyan? Natural lang yun, wife. Lalo na ngayon, na lang ulit kita nakatabi. Sabi pa niya sa akin pero hinampas ko lang siya ng unan. Kahit na, sabi ko naman sa iyo na kapag kasal na tayo, saka lang natin uulitin yon. Sabi ko habang hinahampas ko pa rin siya ng unan pero hinawakan niya lang ng unan at tumingin sa akin. Masisisi mo ba ako? Sawang-sawa na akong magsarili, wife. Nanlaki man ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Kenneth, pagbabanta ko sa kanya na ikinatawa naman niya. Joke lang, wife. Nangako ako sa'yo at di ko babaliin yon. Sabi niya at niyakap ako. Siguraduhin mo lang ha. Tingnan mo, puputulin ko talaga yung ano mo. Pagbabanta ko pa habang nayakap niya ako. Wag naman, wife. Paano tayo magkaka-baby ulit kung puputulin mo to? Napailing na lang ako sa sinabi niya. Isa pa gusto ko nang makita mo nang naglalakad papunta sa akin. Suot ang wedding gown mo. Napangiti ako dahil sa sinabi niya. Kinikilig na ako sa isipin na ikakasal kami. Mahal na mahal ko si Kenneth.
Nakasal lang talaga ang kulang sa amin. Kaso wala atang balak na mag-propose sa akin eh. Mami, Daddy, naputol ang moment namin nang pumasok ang kambal sa kwarto namin at agad na sumampa sa higaan. Dito pa kami matutulog. Miss na namin kayo ang katabi. Mas napangiti ako dahil sa sinabi nila. Oo, gusto kong magkaanak ulit kami ni Kenneth pero sa ngayon, ito munang kambal ko ang baby namin. Dahil silang unang-unang anghel ng buhay ko. Nang dumating sila sa akin ay parang nadagdagan pa ang swerte na meron ako. Ang makita ang ngiti nila sa labi ay talagang sobrang saya ang dulot ng sa akin. Mag-iisang linggo na mula nang makalabas ako sa hospital at mula ngayon ay papunta kami dito sa mall sa Isabela tulad ng gusto nila na mamalagi muna kami dito. Ay syempre, di nila palalampasin na gumala kami sa mall. Ang kaso ay di kami magkakasama. May kanya-kanya daw silang pupuntahan sa mall, kaya kami lang ng kambal at ni Kenneth ang magkakasama. And as usual, andito kami sa bilihan ng mga laruan dahil si Aiden ang inunan naming pagbigyan. Wife, may pupuntahan lang ako sandali ah. Babalik ako. Sabi ni Kenneth at hinalikan muna ako bago umalis agad kaya napakunot naman ang noo ko. Anong meron sa kanila at nagmamadali sila? Mami, gusto ko na pong pumunta sa Victoria. Sabi sa akin ni Addison. No, Mami. Samahan niyo po muna akong mamili. Halika po. Sabi ni Aiden at nagtalo na ang dalawa sa harapan ko. Napangiwi naman ako dahil sa kanila. Talagang hindi sila magkasundo sa mall. Hey babies, wag na kay, oh my God. Naputol ang sasabihin ko at agad umalis sa harap nila nang makita ko ang isang bata na nadapa at nalaglagan ng ilang mga laruan doon. Iyak nang iyak ang bata sa tingin ko ay kaedad lamang ng kambal. Hey baby, stop crying, sabi ko at itinayo siya. Mom, we're sorry sa nangyari sa anak nyo, sabi ng isang staff na ikinailing ko. No, I'm not his ma'am. Jason? Napatingin kami sa nagsalita at mukha iyon na ang ina nitong bata. Ma'am, sorry po sa nangyari sa anak nyo, sabi nito dito at ibinigay ko na ang bata sa ina niya. No, it's okay. Nalingat din naman ako sa kanya, sabi nito at humarap sa akin. Thank you at tinulungan mo ang anak ko ha. Napangiti ako dahil sa sinabi niya. You're welcome. Kawawa naman kasi si baby boy. Next time baby, mag-iingat ka na, okay? Sabi ko at pinisil ang pisngi niya. Yes po, mas napangiti ako dahil sagot niyang mukhang di pa siya gaanong straight magsalita. Di gaya ng kambal ko. Wait, iniwan ko pala ang kambal. Sige, mauna na ako sa inyo, sabi ko sa kanila. Salamat ulit. Ngumiti na lang ako bago umalis na pinag-iwanan ko sa kambal pero hindi sila matagpuan doon. Addison, Aiden, tawag ko sa kanila. Pero walang sumasagot sa akin. Teka, andito lang sila. Agad kong tiningnan ang bawat stall ng laruan dito pero hindi ko pa rin sila makita. Nakaramdam ako ng kaba dahil nawawala ang kambal. Agad yung kinuha ang phone ko para tawagan si Kenneth pero walang sumasagot. Kenneth, sagutin mo. Sabi ko nang i-denial ko ulit ang number niya pero ganun pa rin walang sumasagot sa akin. Bakit di niya sinasagot? Mas lalo akong kinabahan dahil doon. Sinubukan kong tawagan ang iba pa pero hindi din sila sumasagot sa akin. Ano bang nangyayari? Pumunta ako sa mga staff na naandon at nireport ko na nawawala ang anak ko. Ma'am, makikibalita po kami sa CCTV station kapag nalaman na po namin kung nasaan ay sa intercom na lang po namin sasabihin. Sabi ng babae kaya tumango ako sa kanya. Lumabas ako doon sa Toy Kingdom at pumunta sa Victoria dahil baka nagpunta doon ang kambal ko at namimilit si Addison kanina pa na pumunta doon. Pero kahit nasan panghanap ko sa kanila, doon sa loob ay wala pa rin. Iniisa-isa ko talaga ang stall ng damit na naandun dahil baka tinataguan lang nila ako pero wala pa rin. Twins, nasa na ba kayo? Kalahating oras ang lumipas sa paghahanap ko pero wala pa rin talaga sila.
Pagod na ako kakakatakbo kung saan-saan at kinakabahan pa rin ako hanggang ngayon. Paano kung may dumukot sa kanila nang hindi namin nalalaman? Paano kung sila naman ang pahirapan katulad ng ginawa sa akin? Hindi ko na kaya. Ayoko nang mapahamak ang anak ko. Naiiyak ako. Agad kong kinuha ulit ang phone at tinawagan si Kenneth. Nakailang ring na pero wala pa ring sumasagot. Kenneth, sagutin mo. Frustrated kong sabi pero napatingin ako sa phone ko nang biglang nawala ang pag-ring ng phone niya. Pinatay ba niya ang cellphone niya? Nakaramdam na naman ako ng kaba. Bakit niya pinatay ang phone niya? Paging Mrs. Deviox, your twins are here to our station. Please come here. Again, Mrs. Deviox, your twins are here to our station. Please come here. Teka, ako bang tinutukoy nila? Oo, ni Kenneth andito. Pero wala dito si mama niya. Kung ako yon, bakit Mrs.? Wala pa akong asawa. At hindi pa kami kasal, no? Ay. Huwag na nga munang isipin yon, ang mahalaga. Ando doon ang anak ko. Tumakbo agad ako papunta doon sa station ng mga stop sa gitna nitong mall. At nagulat ako nang biglang namatay ang ilaw as in lahat. Gabi na din kasi hapon na kami nakaalis sa bahay namin kanina. Pero bakit namatay ang ilaw? Takot ako sa dilim. Simula nang matrauma ako ay natakot na ako sa dilim. Naramdaman kong nalalamig na ang kamay ko dahil sa takot pero nawala iyon nang biglang nagkaroon ng liwanag. Parang mga LED lang iyon sa taas, sa second, third at fourth floor na ikinatingala ko naman. Kasabay noon ang pagtugtog at ng isa pang kanta talagang saktong-sakto sa tanong na naka-highlight gamit ang LED light sa itaas nitong mall. Can I have this dance, wife? Napatingin ako sa gilid nang magsalita si Kenneth at muling napatingin sa itaas na kung anong sinabi niya ay iyon ang nakasulat doon. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ko. At hinapit na ako papalapit sa kanya at sinimulang sumayaw. Ano to? Tanong ko sa kanya at kinangiti naman niya. Surprise, sabi niya na ikinapalo ko sa kanya. Anong surprise? You're not answering your phone. Pinatayan mo pa ako. Nawawala ang anak natin. Sabi ko sa kanya habang tuloy pa rin kami sa pagsasayaw. Wife, sorry. Okay, kasama ko yun sa plano at kung nag-alala ka sa anak natin, ayun no. Napalingon ako sa nginuso niya sa likod ko at nakita ko doon ang kambal na buhat-buhat ng mama ko at ng papa ni Kenneth. Magkakasama sila doon sa may stop station. Napalingon ako kay Kenneth. So, kasabwat pala sila. Tanong ko na ikinatango niya. Kaya naman pala sila nagmamadali at missing in action. Grabe, sasayaw mo lang ako, kailangan ganito pa? Natatawa kong sabi sa kanya. Siyempre mahal kita at gusto ko lahat ay memorable. Did I make it? Tanong niya na ikinatango ko ng sunod-sunod. Yes. Pinag-alala mo muna ako bago pakilingin eh. Sabi ko na ikinatawa niya. Niyakap niya ako habang tuloy pa rin kaming sumasayaw. Ninamnam ko na lang ang tugtog at pagsayaw namin sa gitna ng maraming tao. Hindi ko ito makakalimutan sa buong buhay ko. Isasayaw ka sa ulap. Kanta niya sa tenga ko at mag-uusap, di manghuhula. Patuloy na kanya-kanya sa tenga ko. Kasabay ang kantang iyon kaya napangiti ako. Ang ganda ng boses niya. Isasayaw ka sa ulap. Hindi hahayaang mahulog ng tuluyan. Napapikit na lang ako at pinakinggan ang pagkanta niya para na rin niya akong hinaharana habang sinasayaw ako. Malamig sa mall pero ang yakap niya nagbibigay init sa aming dalawa. Gusto kong maiyak dahil kasama ko na ngayon ang mahalaga sa buhay ko. Ang mga efforts niya nagpapatunay na mahalaga ako sa kahit na may pagkapilyo siya minsan. Ay ayos lang dahil mahal ko pa rin siya. Hanggang sa natapos ng kanta at bumakas ng lahat ng ilaw. At nagpalakpakan ang mga tao at hindi ko alam na nakatutok na pala sa amin ang kanilang kamera. Hindi ko na lang pinansin yon at hinarap si Kenneth. Thank you, hubby. I love you. I love you too, wife. Matapos ang surprise na yun sa mall ay umuwi na kami sa bahay.
Siyempre bago yon ay kumain muna kami doon at nalaman ko na sa kanila pala ang mall na iyon. Kaya naman pala malakas ang loob ni Kenneth na set up ang LED light na yon kasi sa kanila yon. Pinagtawan pa nga nila ako kasi sabi nila nanonood daw sila sa CCTV at pinapanood ang gagawin ko. Halos kutungan ko sila. Lucas dahil sa pang-aasar nila sa akin. Maaga kaming natulog pero nagising ako nang wala si Kenneth sa tabi ko. Kaya tumayo ako at bumaba. Nasa hagdan pa lang ako nang marinig ko ang boses ni Lucas. Boss, nakita namin yung lalaki. Nasa mall tayo. Minamanmanan si Ara. Napantig ang tenga ko dahil nabanggit ang pangalan ko. Dahan-dahan akong bumaba at nagtago sa may gilid. Doon sa may sala ay nakita ko sila. Kompleto sila pati si Renz ay andon din. Silang 5 lalaki at seryoso ang nag-uusap. Nakuha niyo ba? Malamig na sabi ni Kenneth na ikinaluno ko. Ngayon ko lang sila narinig sa ganyang tono. Totoo nga ang sinasabi ni Aliza na nakakatakot si Kenneth. Oo Kenneth at nasa basement siya, sabi ni Renz na ikinakunot ng loko. Basement? Ibig sabihin andito? Sino at bakit ako nadamay? Bakit ako minamanmanan? Nagsalita ba? Tanong ni Kenneth na kinailing nilang 4. Then kill him. Nanlaki ang mata ko, sobrang gulat dahil sinabi ni Kenneth. Parang nag-echo sa isip ko ang sinabi niya. Then kill him, then kill him, then kill him. Napatras ako dahil doon. Posible bang totoo nga na mafia siya? Nagulat ako nang kasabay ng pag-atras ko ay ang pagkalaglag ng base sa likod ko. Napatingin ako doon at basag na basag iyon. Sa taranta ko ay akit na sana ako. Sa taas nang maapakan ko ang bubog na nagkalat sa sahig. Daing ko at nakita ko ang pag-agos ng dugo sa pako. Pero ang mas kinagulat ko ay biglang pagbukas ng ilaw dito sa baba. Lagot, Ana! Napatingin ako sa kanila. Kita ko ang gulat ng mukha nila pati na rin ang pagtingin nila sa panan ko. Sorry, di ko sinasadya na marinig ang usapan nyo. Sabi ko at agad na humakbang paakyat kahit na may sugat pa ang pako. Ay wala akong pakialam. Wipe?